Sa pagsikat ng araw, kasabay ng tilaok ng mga manok, isang bagong umaga ang samalubong sa Lingxiao Pavilion. Nagising si Yang Kai, isa sa mga tagapaglinis ng sekta, at kahit inaantok pa ay sinimulan na niyang gawin ang kanyang tungkulin na pagwawalis sa patio. Si Yang Kai ay isang trial disciple ng Lingxiao Pavilion. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumasok siya sa sekta para magsanay, ngunit hanggang ngayon, nasa body tempering 3rd stage pa lamang ang kanyang nararating. Ang ganitong antas ng talento pagkatapos ng 3 taon ay hindi lang masasabing mabagal, kundi lubhang pangkaraniwan. Ang mga kasabayan niyang pumasok ay matagal na siyang nalampasan, at marami sa mga ito ay nakamit na ang tagumpay at katanyagan. Samantala, si Yang Kai ay kailangang tumanggap ng mga trabahong paglilinis para lamang may pangkain habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasanay. Kakaiba ang Lingxiao Pavilion kumpara sa ibang mga sekta. Ang pagiging espesyal nito ay makikita sa malupit na kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo. Dito, ang mga may kakayahan ang laging nasa itaas, habang ang mga mahihina ay natatanggal. Ang prinsipyo ng malaki ang kumakain sa maliit, ang batas na sinusunod. Walang konsepto ng kapatiran na tulad sa ibang sekta. Upang umangat, kailangan mong tapakan ang balikat ng iyong mga kapwa-disipulo at dumaan sa kanilang dugo. Mayroong patakaran ng Lingxiao Pavilion para sa mga disipulong wala pang 14 na taong gulang. Sa loob ng 3 taon, sila ay ituturing na mga trial disciple. Sa panahong ito, ang sekta ang bahala sa kanilang pagkain at tirahan upang makapag-focus sila sa pagsasanay. Kung sa loob ng 3 taon ay malampasan nila ang body tempering stage, maaari na silang maging opisyal na disipulo sa ilalim ng isang elder o kaya naman ay piliing magsanay ng mag-isa. Ngunit kung hindi nila ito malampasan, may dalawa silang pagpipilian, umalis sa sekta, o manatili bilang trial disciple na kailangang sustentuhan ang sarili. Ang sekta ay wala nang pakialam sa kanila. Dahil dito, higit sa kalahati ng mga trial disciple ay naghihirap at minsan ay hindi man lang makakain ng regular. Habang nag-iisip si Yang Kai tungkol sa kanyang kalagayan at sa posibilidad na muli siyang mapaalis, pinanatili niya ang kanyang determinasyon. Para sa kanya, ang pagsuko sa gitna ng laban ay hindi gawain ng isang tunay na lalaki. Hindi nagtagal, may mga papalapit na yapak. Isang grupo ng mga disipulo ang nakita niya na nakatingin sa kanya ng may pang-aasar. Pinag-uusapan nila ang kalagayan ni Yang Kai, na 5 araw na ang nakalipas mula nang huli siyang hominin at bugbugin. Oras na raw para sa panibagong pambubugbog. Binaliwala ni Yang Kai ang kanilang pangungutya. Ibinaba niya ang kanyang walis at naupo para magnilay-nilay. Nagtaka ang mga disipulo sa kanyang ginawa. Sinabihan siya ng mga ito na huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagpapahinga dahil matatalo rin naman siya. Sa kanilang pananaw, wala nang maitutulong ang paghahanda para sa isang nasa body tempering 3rd stage lamang. Habang nagpapalipat-lipat ng chi si Yang Kai, tumunog ang kampana ng Lingxiao Pavilion ng 9 na beses, hudyat ng pagsisimula ng bagong araw. Kasabay nito, dinumog na si Yang Kai ng mga kapwa niya disipulo. Pagkatapos, tumayo si Yang Kai, kinuha ang kanyang walis, at tiningnan ang mga nakapaligid sa kanya. Nag-uunahan ang mga disipulo, bawat isa ay gustong sila ang mapiling lumaban kay Yang Kai, at nangangako na dahan-dahan lang ang gagawin nila. Ngumiti si Yang Kai at ipinakita ang sarili niyang patakaran. Inihagis niya ang kanyang walis sa ere, at kung saan man ituturo ang hawakan nito pagbagsak, iyon ang maswerteng mananalo. Sa pagkakataong yon, ang hawakan ng walis ay tumuro kay Xiao Dingjun. Siya ay isang common disciple na nasa body tempering 5th stage. Sa Lingxiao Pavilion, may mga antas ang mga disipulo, trial disciples, common disciples, seated disciples, elite disciples, at ang pinakamataas na core disciples. Ang pagiging common disciple ni Xiao Dingjun ay nangangahulugang mas mataas ang kanyang antas kaysa kay Yang Kai. Nagbigay galang ang dalawa sa isa't isa bago magsimula. Agad na sumugod si Yang Kai at nagpakawala ng mga suntok. Ngunit madali itong nasangga ni Xiao Dingjun gamit ang kanyang siko. Agad niya itong sinundan ng isang malakas na sipa ng tuhod sa dibdib ni Yang Kai, na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Nakita ni Dingjun ang pagkakataon at sinubukan itong sundan ng isa pang suntok, pero mabilis na nakaiwas si Yang Kai sa pamamagitan ng pag-atres. Hindi inasahan ni Dingjun na makakailag si Yang Kai sa kanyang atake. Naghanda si Yang Kai para sa susunod na suntok.
Napagtanto niya na nahulog siya sa patibong ng kanyang senior brother, ngunit wala na itong magagawa. Nagsukatan sila ng lakas, suntok sa suntok. Pero mas mahina si Yang Kai kaya tumilapon siya ng paatras. Napansin niya na mas mabilis sumuntok si Ding Jun, kaya nauna itong tumama sa kanya. Kung hindi lang mas mataas ang kanyang cultivation level, malamang ay siya ang tumilapon. Inisip niya na nagpigil si Ding Jun at naniniwala itong panalo na siya. Ang hindi nito alam, si Yang Kai ay kilala sa buong Lingxiao Pavilion dahil sa katigasan ng ulo. Isang suntok pa lang ay tumilapon na si Yang Kai. Panalo ako, sigaw ni Ding Jun. Ayon sa panuntunan ng kanilang sekta, dapat ay sumuko na si Yang Kai dahil wala na siyang laban. Pero nagulat si Ding Jun nang sumugod ulit si Yang Kai. Sa pagkakataong ito, hindi na kamay ang ginamit niya kundi paa, ang celestial kick. Kahit paulit-ulit na tumilapon si Yang Kai, hindi siya sumuko at patuloy na bumangon. Ang katigasan ng ulo ni Yang Kai ay talagang kakaiba. Tuwing may naghahamon sa kanya, hindi ito sumusuko hanggat hindi siya natatalo hanggang sa mawalan ng malay. Inisip ni Ding Jun na ang kalaban niya ay isang baliw. Sa kabila ng mga sugat sa katawan, pilit pa ring tumayo si Yang Kai at sumigaw para bumuo ng momentum. Naisip ni Ding Jun na mamamatay si Yang Kai kung hindi ito susuko. Patuloy pa rin ang pag-atake ni Yang Kai, kaya wala nang ibang paraan si Ding Jun kundi hampasin ang leeg nito para mawala ng malay. Bumagsak si Yang Kai sa lupa. Samantala, may isang babae na nakaupo sa sanga ng puno, itinatala ang resulta ng laban, Trial Disciple Yang Kai versus Regular Disciple Ding Jun. Panalo si Xiao Ding Jun. Ang Dark Hall, isang espesyal na departamento sa ilalim ng Lingxiao Pavilion at pinamumunuan ng ikatlong Elder, ang responsable sa pagtatala ng lahat ng maliliit at malalaking pangyayari sa sekta, kasama na ang mga duwelo sa pagitan ng mga disipulo. Ang mga estudyante ay hindi kailangang mag-alala na walang makukuhang contribution points kung manalo. Ang mga disipulo ng Dark Hall ay laging nagtatago sa anino para siguruhing matatala ang lahat. Ang bawat panalo ay pinagsasama-sama sa record book ni Ning Qiang na nagdedetalye sa lahat ng laban ni Yang Kai. Si Yang Kai ay mayroong 147 sunod-sunod na pagkatalo ng walang panalo. Ito na marahil ang pinaka-unique na record sa kasaysayan ng Lingxiao Pavilion. Napaisip ang mga disipulo, paano pa rin nananatili sa Lingxiao Pavilion ang isang ganito kainang estudyante na na-demote na sa pagiging trial disciple. Ilang oras ang lumipas nang nagising si Yang Kai. Napansin niya na nasa ilalim siya ng isang puno, taliwas sa lugar kung saan siya nawala ng malay. Napaisip siya na siguro ay may mabait na senior brother na nagdala sa kanya roon, ngunit napansin niyang kinaladkad lang pala siya. Mas gusto ko pang nanatili na lang sa kinahihigaan ko, naibulong niya sa sarili. Pagkatapos ay napansin niya ang isang garapon ng gamot sa kanyang kamay, ang blood clotting stasis removing paste. Nagtaka siya kung sino ang naglagay nito sa kanyang kamay habang siya ay walang malay. Ang gamot na ito ay nagkakahalaga ng 10 sect contribution points, katumbas ng isang buwang paglilinis sa courtyard. Kahit hindi niya alam kung sino ang tumulong sa kanya, ipinangako ni Yang Kai sa sarili na gagantihan niya ang kabaitan kung sakaling umasenso siya. Matapos linisin ang courtyard, bumalik si Yang Kai sa kanyang maliit na bahay at dahan-daang hinubad ang kanyang panlabas na damit. Bumungad sa kanya ang hindi mabilang na mga pasa sa likod. Kumuha siya ng kaunting gamot mula sa garapon, at naisip niyang maghalo ng tubig sa paste para mas tumagal ang gamit nito. Alam niyang mababawasan ang bisa ng gamot, ngunit dahil mahalaga ito, kailangan niyang gamitin ng matipid. Pagkatapos, humiga siya sa kanyang banig para magpahinga. Habang natutulog, nag-iisa ang una ni Yang Kai na naglalabas ng kulay lilang liwanag. Pinagpapawisan si Yang Kai, at sa kanyang panaginip, patuloy ang mga matinding laban. Sa kanyang panaginip, biglang nagbago ang sitwasyon, at sa unang pagkakataon, nanalo si Yang Kai. Napangiti siya sa kanyang panaginip na tagumpay. Biglang may purong liwanag na lumabas mula sa unan at lumipad papunta sa gitna ng noo ni Yang Kai, na dahilan para magising siya. Napansin niya na hindi na ito batong unan at tila mas magaan na kaysa dati. Muling naglabas ng purong liwanag ang bato at lumipad mula sa kanyang kamay. Nag-iba ito ng anyo at naging isang itim na libro na bumagsak sa sahig. Nagulat si Yang Kai at dahan-dahan itong dinampot. Muling nagningning ang libro at nabuo ang mga salita.
Isang libro na hindi masisira at hindi matitibag. Dinampot ko ang itim na batong ito sa Blackwind Mountains. Hindi ko inakala na ang tunay na anyo nito ay isang libro. Nagulat si Yang Kai nang biglang lumabas ang mga salita sa libro. Sa pamamagitan ng dugo bilang gabay, bababa ang gininto ang katawan. Kung ang divine art ay bigo, ang golden body ay hindi masisira. Naramdaman ni Yang Kai ang nakakatakot na aura ng mga salita, ngunit nanatili siyang curious at binuksan muli ang libro. Adamantine bones, Hegemon's might, unyielding soul, omnipotence descends, ang mga salitang nabasa niya. Naisip niya na may kaugnayan ng libro sa kanyang panaginip. Sa pamamagitan ng dugo bilang gabay, bababa ang golden body. Subukan natin, sabi ni Yang Kai. Kinagat niya ang kanyang hinlalaki at pinatakan ng dugo ang libro. Isang purong vortex ang nabuo sa libro, dahan-daang tumataas. Unti-unting nag-iba ang anyo ng gininto ang liwanag at naging isang kalansay ng tao. Nakita ni Yang Kai ang kalansay na ngumingiti. Hindi niya alam kung anong gagawin, ngunit ang sandaling hinawakan niya ang bungo, ang kalansay ay nagningning, at pumasok sa katawan ni Yang Kai. Nagsimulang gumuho ang mga buto ni Yang Kai, na dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sa loob ng kanyang katawan, nagsimulang mabasag ang mga buto at muling nabuo. Isang malakas na sigaw ng sakit ang pinakawalan ni Yang Kai, sapat para marinig ng lahat sa labas. Naramdaman niyang sinusubukan sirain ng gininto ang katawan ang kanyang kamalayan at ang kinin ng kanyang pisikal na anyo. Ngunit buo ang kanyang pasya na hindi siya kailanman magpapatalo. Matapos ang ilang oras, tuluyan ding nawala ang sakit. Bumangon si Yang Kai na nagtataka sa kung ano ang nangyari at kung saan nagmula ang mahiwagang itim na libro. Napansin niyang hindi na masakit ang kanyang katawan, sa katunayan, pakiramdam niya ay mas lumakas pa siya kaysa dati. Maging ang kanyang mga sugat ay naghilom na rin. Ang tanging hindi nagbago ay ang kanyang cultivation, na nananatili pa rin sa ikatlong yugto ng body tempering stage. Biglang naalala ni Yang Kai ang itim na libro. Nakita niya itong nakalatag sa sahig, kumikislap-kislap na tila lilito at mawawala. Nang kunin niya ito, nagpatuloy pa rin ito sa pag-ilaw. Napagtanto niyang ang librong ito ay maaaring gawa sa pambihirang soul-suppressing stone. Naintindihan niya ang laki ng panganib kung malalaman ng iba na hawak niya ang ganitong kayamanan. Dahil sa kanyang kasalukuyang kahinaan, alam niyang hindi niya ito kayang protektahan. Kaya't lalong tumibay ang kanyang desisyon na kailangan niyang maging mas malakas sa pamamagitan ng cultivation upang mapanatili ang kung ano ang sa kanya. Ito rin naman ang dahilan kung bakit siya naglakbay ng malayo patungo sa Xiaoyao Pavilion. Habang pinag-aaralan niya ang libro, isang bagong kaalaman ang pumasok sa kanyang isipan, ang Unyielding Golden Body Tempering Chapter. Ito ay isang set ng mga pamamaraan na bagamat mukhang simple ay napakalalim pala. Mayroon itong mahigpit na patakaran, maaari lamang itong sanayin sa pagsikat ng araw sa silangan, na nangangahulugang mayroon lamang siyang kalahating oras bawat araw para mag-ensayo. Dahil madilim na sa labas, nagpasya siyang matulog muna. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na si Yang Kai. Pagsapit ng tamang oras ng pagsikat ng araw, sinimulan niya ang mga unang galaw ng teknik. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, inalala ang mga porma, at pinakilos ang kanyang chi. Sa ilang suntok pa lang, nagsimulang tumunog at manakit ang kanyang mga kasukasuan. Sa kabila ng sakit at pagiging hirap, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay ng walang pag-aalinlangan at paunti-unti ay nasanay din sa sakit. Pagkalipas ng kalahating oras, natapos ang oras ng pagsasanay. Sa pagpapakiramdam ni Yang Kai sa daloy ng chi sa kanyang katawan, natuklasan niyang nakaramdam na siya ng chi sensation. Ito ang palatandaan na nagtagumpay siyang umangat sa ika-4 na antas ng body tempering realm. Lubos niya itong ikinagulat, dahil inabot siya ng 3 taon para marating ang ika-3 antas, samantalang kalahating oras lang ng pagsasanay sa bagong teknik ang kinailangan niya para umangat muli. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nasuka ng isang itim na likido. Alam niya na ito ay ang mga dumi o impurities sa kanyang katawan na inilalabas tuwing umaangat siya ng antas, ngunit mas matindi ang nangyari ngayon kumpara sa dati. Doon niya napagtanto na sa kabila ng pag-angat niya ng isang antas, hindi pa niya lubusang nagagamit ang tunay na kapangyarihan ng teknik. Mahigit kumulang 1% pa lamang nito ang kanyang nagagawa, ngunit ganito nakalakas ang epekto.
Inisip niya kung gaano ito magiging kalakas kung magagamit niya ito ng husto. Matapos nito, pinulot ni Yang Kai ang kanyang walis at bumalik sa kanyang gawain. Samantala, sa isang puno sa di kalayuan, naroon pa rin si Xianing Chang na nagmamasid at nagtatala. Sa pagkakataong yon, may napagtanto siya habang nakatingin sa binata. Patuloy na abala si Yang Kai sa pagwawalis ng bakuran, tila hindi alintana ang mga mata ng mga nakapaligid. Sa loob ng isang oras, iisa lamang ang lugar na kanyang inuulit-ulit na nililinis. Habang ang iba ay nagbubulungan at nagtatawanan, nanatiling nakapako ang isipan ni Yang Kai sa pagninilay. Ramdam niya ang epekto ng body temper ng heavenly scripture, ngunit limitado lamang ito sa kalahating oras ng paglinang bawat araw. Kaya't iniisip niya kung ano pa ang maaari niyang gawin sa natitirang oras upang higit pang mapaunlad ang kanyang pag-iipon ng lakas. Habang nagmumuni-muni, biglang may bumangga sa kanya, dahilan upang siya'y mapadapa at umikot ang kanyang paningin. Nang makatayo, napansin niyang ang bumangga ay labis na nagulat sa tigas ng kanyang katawan, na para bang pader ang tinamaan. Agad namang nagpatuloy ang taong yon, papunta sa contribution hall, dahil iyon ang ika-8 ng buwan, ang araw kung kailan ipinapamahagi ng sekta ang puntos na naipon sa nakaraang buwan. Alam ni Yang Kai na ang kanyang trabaho sa pagwawalis ay nagbibigay lamang ng 10 puntos bawat buwan, ngunit sa 6 na beses na natalo siya sa hamon, nabawasan pa ito ng tig-1 puntos bawat laban. Sa huli, 4 na puntos lamang ang natira sa kanya. Imbes na malungkot, ipinagpatuloy na lamang niya ang pagwawalis at tinanggap ang kanyang kapalaran. Pagkaraan, nagtungo siya sa contribution hall. Doon, nadatnan niya si Mang Chani na mahimbing na natutulog, tila nananaginip ng tungkol sa mga babaeng disipulo ng Lingxiao Pavilion. Nang magising ang matanda, agad niyang kinilala si Yang Kai at pabirong inusisa kung bakit huli itong dumating. Ipinaliwanag ni Yang Kai na mas tahimik sa hapon kaysa sa umaga, kaya't mas pinili niyang dumating ng ganoong oras. Sa kabila ng pagkayamot ni Mang Chani, sinunod pa rin ito ang nakasanayang proseso, kinuha ang puntos at agad na ibinawas ang karaniwang bahagi upang ipalit sa pilak. Matapos ang pagproseso, nanatiling 3 puntos na lamang ang natira kay Yang Kai, at sa kabuuan ay 12 puntos ang kanyang naipon. Ipinaalala ni Mang Chani na halos walang may pagpapalit na mahahalagang halamang gamot sa ganoong halaga. Binanggit din niya na batid niya ang hangarin ni Yang Kai na makakuha ng marrow cleansing pill upang mapabuti ang kanyang kakayahan, subalit sa kabagalan ng kanyang pag-iipon, aabutin pa ng mahabang panahon bago niya ito makamtan. Ayon pa sa matanda, baka sa oras na makumpleto ni Yang Kai ang kinakailangang puntos, matagal na siyang nakalibing at hindi na maabyutin ang katuparan ng pangarap ng binata. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Yang Kai, pinipiling magtiis at dahan-daang mag-ipon, umaasang balang araw ay makakamit din niya ang Paeldora na magpapabago sa kanyang kapalaran. Sinabi pa ng Matt Anden na may usapan tungkol sa isang mahalagang elixir na nakaabit sa contribution hall at nagtataka ang mga tao bakit hindi pa ito napapalitan. Ipinahayag ng isang matandang kilala bilang Mang the Skinflint na ang Paeldora ng marrow cleansing ay pag-aari niya at hindi niya ipagbibili ng mura, at tinutulan niyang magpanggap na wala siyang pakialam habang ipinagmamalaki ang sariling pangalan at ang kakayahang mag-ipon ng puntos sa kontribusyon. May mga nang-aasar at nanghihiya sa bagong dating na si Yang Kai, pinapahiya siya at sinasabing hindi lugar para manatili ang mga katulad niya sa Lingxiao Pavilion, habang ang matandang nagmamay-ari ng elixir ay nangingiti at nagtatangkang aliwin ang mga nanunood sa pamamagitan ng panunuya at panlilinlang. Nagpalit ang tagpo sa Wu Town kung saan napansin ni Yang Kai na hindi na siya madaling mapagod tulad ng dati, dulot ng pagkakaroon ng gintong katawan. Habang naglalakad sa maliit na eskinita, may nakita siyang grupo ng mga kabataan at isang lalaking may pekes na tumangging magpaawat upang takutin siya, ngunit tahimik siyang umalis. Dito rin naganap ang eksena sa tindahan ni He, isang tindahan ng bigas kung saan laging palapit si Yang Kai upang bumili at palaging binibigyan ng dagdag na bigas ng mabait na mag-asawa. Maraming beses nang ginamit ang dahilan ng mag-asawa na ang bigas na may mga uod ay mas masustansya kaysa sa puting bigas, kaya palaging nag-iiwan sila ng dagdag para sa batang nagugutom. Dumating ang 2 lalaki na nagpapanggap na may lason sa katawan at inilatag ang isang palabas ng pagkasakit upang patunayan ang kapabayaan ng tindahan. Nagpasimula sila ng eksena ng galit at paratang, sinasabing ang kanin mula sa tindahan ang dahilan ng kanilang kalagayan at pinupumilit nilang itaboy ang tindero.
Nagpakita sa tabi ang isang disipulo ng Ling Xiao Pavilion na si Sumo, na agad na nakaalam na palabas lamang ang nangyayari dahil nakita niyang magkakaugnay ang mga gumaganap. Tahimik niyang pinagmasdan ang dalawa at nagbigay ng payo sa tindero na huwag hayaang manalo ang panlilinlang,